Ating basahin ang liham na ating natanggap mula kay Aldred. Edad 28, tubong Dumaguete. At ito ang kanyang di malilimutang karanasan sa piling ng hunk police na napadpad sa kanilang lugar. Please enjoy and stay warm. Isang magandang araw, Kuya Star Buzzer. Sa totoo lang po ay matagal ko nang gustong isulat ito. Ang kwento ng isang pag-ibig na hindi ko maipagsigawan. Ang kwento naming dalawa na hanggang ngayon ay itinatago ko sa likod ng bawat ngiti at katahimikan. Hindi ko alam kung ito ay kwento ng kasalanan o kwento ng isang damdaming hindi kayang supilin. Basta, ang alam ko lang, minahal ko siya at minamahal ko pa rin hanggang ngayon. Isang gabi ng tagulan nang nagsimula ang lahat. Dumadagundong ang ulan sa bubong ng aming maliit na karinderya. Madilim ang paligid at halos wala ng ibang tao sa labas. Sarado na ang halos lahat ng kainan sa kalsada. Pero kami ni Mama nagdesisyong magbukas hanggang 10 oras dahil alam naming may mga pulis na palaging nagpapatrolya malapit sa amin. Dumating siya, si Officer Jacob Guerrero. Malaking tao, may matipunong katawan. Ang uniformeng basa sa ulan ay kumakapit sa kanyang muscles. At para bang bawat galaw niya'y mabigat pero makapangyarihan. May suot siyang police rain jacket pero kita pa rin ang hugis ng kanyang dibdib at ang pawis na naghahalo sa tubig ulan sa kanyang liig. Pwede bang makisilong? Tanong niya. Medyo garalgal ang boses. Malamig pero may kapangyarihan. Tumango lang ako na hindi makapagsalita. Parang may humigop sa hangin sa aking paligid. Naupo siya sa silya sa aking tapat. Tahimik at ang bawat paghinga niya ay ramdam ko. Minsan napapatingin ako sa kanya pero agad yumuyo ko. Ayokong mahalatan niya pero heto siya nasa harapan ko. Ang lalaking pinapangarap ko sa bawat gabi. Minsan nga ay pinipintahan ko ang mukha niya sa isip ko bago ako matulog. Ganun po, Kuya Star Buzzer, ang epekto niya sa akin. Aldred, di ba? Bulong niya. Napalingon ako at nagulat dahil alam niya ang aking pangalan. Oo, opo sir, sagot ko. Halos pabulong. Tumango siya at ngumiti ng konti. Unang beses kong makita siyang ngumiti ng ganon. Yung parang hindi siya pulis. Parang lalaki lang
tao lang. Hindi uniforme, hindi isang pulis. Tahimik ka, pero alam mo, matagal na kitang napapansin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang puso ko'y kumakabog. Ito ay hindi panaginip. Hindi ito gawa-gawa ko lang. Pagkalipas ng ilang sandali, ay tumayo siya at tumingin sa paligid. Wala ng ibang customer. Si Mama ay nasa kusina at natutulog. Lumapit si Jacob sa akin. Halika, saglit lang. Hindi ako nagtanong. Tumayo ako at sumunod sa kanya. Dinala niya ako sa bodega sa likod ng karinderya. Luma, madilim, at matagal nang hindi ginagamit. Binuksan niya ang pinto at pinapasok niya ako. Wala akong masamang intensyon, Aldred, pero kailangan kong marinig ang totoo. Gusto mo ba ako? Diretso, walang paligoy-ligoy, walang takot. At ako, walang boses na lumabas sa aking bibig. Bagkus, nilapitan ko siya, tiningnan sa mata, at sa gitna ng katahimikan at patak ng ulan sa bubong ay hinalikan ko siya. Yun ang unang gabi, at mula noon, gabi-gabi siyang bumabalik. Tuwing 9:00 kapag break siya sa pagpapatrol. Minsan, aakyat kami sa rooftop ng presinto kung saan madilim at malamig. Minsan, sa loob ng kanyang sasakyan. Nakapark sa ilalim ng tulay at minsan sa isang mumurahing telho kung saan kami lang ang nakakakilala sa isa't isa. Pero ang kwento naming ito ay walang ibang nakakaalam. Walang kahit isang mata ang dapat makakita. Kahit sa social media, hindi ko siya ina-add at wala akong picture niya. Wala siyang message sa phone ko na hindi agad nadidelete. Kumbaga, lahat ay sikreto. Pero, sa pagitan ng bawat halik, bawat bulong ng "Ingat ka, Aldred," at bawat lambing niya sa gabi, ay alam kong totoo siya. At ako, totoo rin sa kanya. Minsan, naiisip ko kung hanggang kailan kami magtatago. Hanggang kailan ko siya maibabahagi sa gabi lang. Hanggang kailan ako magiging lihim. Pero para sa ngayon, sa bawat gabi na hinihintay ko siyang bumusina sa labas, sa kanyang bawat yakap na parang ako lang ang mahal niya, ay sapat na. Sapat na kahit isang beses sa buhay ko ay minahal ako ng isang hunk na pulis. Isa po sa nagustuhan ko kay Sir Jacob ay ang kanyang pagiging maginoo. Kahit minsan ay nagiging marahas sa kanyang ginagawa pag kaming dalawa lang ang magkasama. Wala akong reklamo sa paraan ng kanyang pagmamahal, sapagkat kung tutuusin ay napakaswerte ko sa kanya. Oo, napakaswerte ko. Dahil bibihira lang
ang men in uniform kagaya niya na papatol sa isang kagaya ko. Sa kagaya natin sa komunidad. Kaya kahit anong ipagawa sa akin ay ginagawa ko ito hanggat di pa siya nagsasawa sa akin. Sa ngayon, ginagawa pa din namin ang aming lihim at mukhang matatagalan pa bago siya madestino sa ibang lugar. Kaya sinusulit ko talaga ang mga pagkakataon na kami ay magkasama. Si Sir Jacob po pala ay kasalukuyang in a relationship, ngunit dahil sa estilo ng kanyang trabaho ay hindi pa nila napag-uusapan ang pagpapakasal. At kung dumating man ang time na iyon ay tatanggapin ko kung anuman ang magiging desisyon niya sa aming lihim na relasyon. For now, ini-enjoy lang namin ang aming pagmamahalan. Hanggang dito na lamang po, Kuya Starbuzzers. Lubos na pasasalamat sa pagbabahagi ng aking kwento. Aldred. Yan po ang kwento ng ating kaibigan mula sa syudad ng Dumaguete. Maraming salamat sa pagtitiwala, Sir Aldred, at sana'y humaba pa ang inyong lihim ng inyong pinakamamahal na hunk policeman. Alam mo, totoo ang iyong sinabi. Napaka-swerte mo at isang men in uniform ang nabighani ng iyong kagandahan. Kaya proud ako sa iyo, Sir Aldred. At muli, isang malaking thank you sa pagtitiwala sa ating munting channel. Sa ating listeners na gustong magbahagi ng kanilang naiibang karanasan sa buhay, ay maaari po kayong mag-leave comment sa ating comment section. Maraming salamat sa pakikinig, ka-Star Buzzers. Magandang araw.